Sa isang orphanage sa California, may batang si Calvin na mahilig maglaro ng basketball kasama ang best friends niyang sina Murph at Reg. Habang naglalaro sila, dumating ang bully na si Ox at ininsulto si Calvin dahil sa liit niya, sabay hamon ng one-on-one kapalit ng jersey ni Calvin. Pinigilan siya ni Murph at Reg dahil baka matalo siya at mawala ang jersey, pero sagot ni Calvin, hindi siya pwedeng laging umiiwas kay Ox. Tinanggap niya ang hamon, pero natalo siya at kinuha ni Ox ang jersey, sinuot pa at pinunit sa harap ng ibang bata. Hindi na lang ito pinansin ni Calvin at sinabi niyang balang araw, kapag may pamilyang mag-aampon sa kanya, bibili sila ng maraming jersey para sa kanya. Sabi ni Ox, hindi siya maa-adopt agad, pero sagot ni Calvin, may mag-aampon sa kanya dahil espesyal siya. Habang nanonood si Calvin ng isang masayang pamilya sa TV, sinabi niyang sana magkaroon din siya ng pamilya na tulad noon. Biglang pinatay ng orphanage director na si Stan ang TV at inutusan ng mga bata na magbenta ng candy sa Staples Center, kung saan laging naglalaro ang basketball team na Los Angeles Knights. Kahit ayaw nila, sumama pa rin sila, gabi na at nahirapan si Calvin sa pagbebenta kaya tumigil muna siya para manood ng laro kasama si Murph sa labas ng stadium. Natalo ang Knights matapos mag-miss ng tira ang idol niyang si Tracy, kaya nalungkot si Calvin at nagreklamo kay Murph tungkol sa laro ng team. Sabi ni Murph, kailangan pa rin nilang ituloy ang pagbebenta ng candy kahit mahirap dahil talo ang team. Habang naghahanap sila ng customer, nakita ni Calvin ang coach ng Knights na si Wagner na palabas ng stadium. Nilapitan niya ito at nakipag-usap tungkol sa pagkatalo ng team. Nagkaintindihan sila, pero nagtanong si Wagner kung bakit mag-isa si Calvin sa 10 oras ng gabi. Sagot ni Calvin, isa siyang orphan at nagbebenta ng candy para raw sa orphanage nila. Gusto sanang bumili si Wagner, pero tumanggi si Calvin dahil hindi siya sigurado kung napupunta nga ba ang pera sa orphanage. Na-appreciate ni Wagner ang honesty niya at tinanong kung nakapanood na ba siya ng laro ng Knights. Sagot ni Calvin, hindi pa, kaya sinabi ni Wagner kung saan siya pwedeng kumuha ng tickets para sa susunod na game. Tuwa si Calvin at nagpasalamat bago bumalik kay Murph. Kinabukasan, dumating ang ilang mag-asawa sa orphanage para mag-adopt ng mga bata. Sabi ni Calvin na ramdam niya maa-adapt din siya balang araw. Pero sagot ni Ox na mas interesado lang ang mga couple sa mas batang bata kaya napaisip si Calvin kung totoo nga bang mampan pa siya at halatang nadismaya. Hanggang sa lumabas siya kasama sina Murph at Reg at dumating si Sister Teresa na may dalang kahon ng donations. Nilapag niya ito sa mesa nila at inabot ang isang winter coat kay Murph pero biglang may nalaglag na pares ng sapatos mula sa kahon na agad kinuha ni Calvin dahil interesado siya. Tinanong niya si Sister Teresa kung may alam ba siya tungkol sa sapatos at sagot niya ang tanging alam lang niya ay pagmamay-ari raw yun dati ng isang sikat na basketball player. Sinukat ni Calvin ang sapatos at nagulat siya dahil perpektong kasya ito sa kanya. Tinanong ulit niya kung kilala ba kung sino ang player pero hirap maalala ni Sister Teresa. Hanggang sa napansin ni Calvin ang nakasulat na letrang MJ sa gilid ng sapatos at nagulat siya iniisip kung baka kay Michael Jordan nga iyon. Habang patuloy niyang ini-admire ang sapatos kasama sina Reg at Murph dumating si Ox at sinubukang agawin ito para makita kung totoo nga bang kay MJ pero tumanggi si Calvin dahil naniniwala siyang kay Michael Jordan talaga iyon. Sinabi naman ni Ox na imposible iyon dahil puro tira-tirang gamit lang ang napupunta sa orphanage at sa huli nakuha rin niya ang sapatos at itinapon ito sa power line. Kaya sobrang nalungkot si Calvin at pumasok na lang silang magkakaibigan pabalik sa orphanage. Kinagabihan habang malakas ang ulan nagising si Calvin at ginising si Murph para sabihin na kailangan niyang makuha ang sapatos mula sa power line. Pinagdudahan siya ni Murph at sinabing baka hindi naman talaga iyon kay MJ pero giit ni Calvin na kay Michael Jordan iyon kaya hindi siya susuko. Kaya lumabas sila kasama si Reg at umakyat si Calvin sa puno para abutin ang sapatos pero habang hawak niya ito biglang tinamaan ng kidlat ang power line at nakuryente siya bago nahulog mula sa puno. Buti na lang ligtas pa rin siya at nakatayo pa rin. At napansin niyang may mga kislap ng kidlat sa mismong sapatos kaya labis siyang namangha. Kinabukasan nakita ni Calvin ang tickets na iniwan ni Coach Wagner at agad niyang inimbitahan sina Reg at Murph na sumama sa kanya para manood ng laro. Nang makita sila ni Ox at pagbantaan na isusumbong sila kay Stan inimbita na rin siya ni Calvin. Pagdating nila sa arena nahanap nila ang kanilang seats at sobrang tuwa nila pero habang pinapanood ang laban pangit ang naging performance ng Los Angeles Knights at paulit-ulit silang pumapalya hanggang sa lamamang na ang kalaban pagdating ng halftime at halatang nadismaya ang team manager na si Frank sa nangyayari. Habang papunta sa dressing room ang mga players,
Pinigilan ni Frank si Tracy at sinabi na kailangan nilang gumawa ng halftime show para tumaas ang viewership at makahikayat ng mas maraming fans sa laro ng team. Pero sagot ni Tracy ayaw niyang gawin iyon, kaya pinilit siya ni Frank na kailangan niyang sumunod. At pagkatapos inanunsyo ni Frank sa mga fans na pipili sila ng isang lucky person na makakalaban ni Tracy sa one-on-one match. At nang pumili ng random number ay lumabas na seat number ni Calvin kaya sobrang excited siya at agad bumaba sa court. Natuwa si Frank dahil nakita niyang masaya ang mga fans sa ideya na isang batang kagaya ni Calvin ang makakalaro laban kay Tracy. Sinabi pa niya kay Tracy na hayaan si Calvin na maka-score ng 2 beses pero tumanggi ito at pumayag lang ng 1 beses. Nagsimula ang laro at kitang-kitang tuwang-tuwa si Calvin na makalaro ang idol niyang si Tracy. Laking gulat ng lahat nang nadibol ni Calvin si Tracy at naka-score ng unang puntos kaya nag-cheer ang buong crowd. Pero mas ikinagulat nila nang maka-score pa siya ng isa na mas matindi ang attempt. Hindi makapaniwala si Calvin kung paano siya nakakapaglaro ng ganon gayong dati hirap na hirap siyang makashoot sa orphanage. Pati si Tracy nagulat at napilitan siyang seryosohin ang laro dahil ayaw niyang mapahiya sa harap ng fans. Sa huling tira binitawan ni Calvin ang bola sa backboard at sinalubong ito para sa isang slam dunk na nagpatulala sa lahat. Samantala si Stan ay naglalaro lang ng chess sa loob ng truck at wala siyang kamalay-malay sa nangyayari dahil akala niya nagbebenta pa rin ng candy ang mga bata. Sa loob ng stadium tumayo ang lahat at nagbigay ng palakpakan para kay Calvin na labis na natuwa. Habang pinagmamasdan ni Frank ang crowd lumabas siya para hanapin si Stan at tanungin kung siya ba ang guardian ni Calvin. Kinabukasan bumisita sina Frank at Coach Wagner sa orphanage para pag-usapan ang plano para kay Calvin. Sinabi ni Frank na gusto niyang isali si Calvin sa team at nagulat si Wagner dahil hindi makapaniwala na seryoso ang manager ng team. Giit ni Wagner masyadong maliit si Calvin para sa NBA pero sagot ni Frank gusto lang niyang mapuno ang seats ng stadium. Pagkatapos inalok niya si Stan ng $5,000 para payagan si Calvin na sumali sa team kahit isang araw lang. At halatang naging greedy si Stan na kahit ayaw ni Wagner sa ugali nito pumayag siya lalo na nang dagdagan pa ni Frank ang alok na pera. Matapos nito ikinwento ni Calvin kina Reg at Murph ang karanasan niya sa court at sobrang tuwa nila para sa kanya. Tinanong siya ni Murph kung paano siya nakapaglaro ng ganoon kagaling at sagot ni Calvin hindi niya rin alam, kaya nasabi ni Murph na alam niyang may espesyal talaga kay Calvin. Sinabi ni Calvin na ang napansin lang niya ay bago pa siya magsuot ng MJ sneakers. Hindi talaga siya magaling mag-basketball, kaya binigyan siya ni Murph ng bola at nagulat sila nang makashoot siya ulit ng maayos. Kaya nasabi ni Murph na parang basketball Cinderella si Calvin dahil halatang ang sapatos ang dahilan kung bakit siya gumaling. Pumayag si Calvin at sinabi na dapat walang makaalam tungkol dito. Pero hindi nila alam na kanina pa pala sila pinapanood ni Ox at narinig niya ang lahat ng pinag-usapan nila. Kinagabihan sinamahan ni Reg at Murph si Calvin papunta sa Staples Center para sa unang araw niya bilang bahagi ng Knights. Pagpasok niya sa locker room binati niya ang lahat at humingi ng tawad kay Tracy sa pagkapahiya nito kahapon pero sagot ni Tracy ayos lang iyon. Isang player na si Jude naman ang nag-alok kay Calvin na sa locker malapit sa kanya umupo. Habang nakaupo siya dumating si Frank dala ang jersey at bagong pares ng sapatos para kay Calvin pero tumanggi si Calvin at sinabing mas gusto niyang gamitin ang sarili niyang sneakers dahil mas magaling siyang naglalaro kapag iyon ang gamit niya. Sinabi ni Frank na kailangan niyang isuot ang bago at natawa pa ito dahil inakala ni Calvin na makakalaro siya ngayong gabi. Nalungkot si Calvin sa narinig kaya nilapitan niya si Wagner at tinanong kung ano ba talaga ang pakay sa kanya. Ipinaliwanag ni Wagner na gusto lang ni Frank na mapasama siya sa team para dumami ang manonood sa stadium. Hindi natuwa si Calvin dito pero sabi ni Wagner malaking karangalan pa rin na makasama siya sa team. Makalipas ang ilang sandali lumabas na ang players para sa laro at natuwa si Calvin na malapit siya sa mga idol niyang dati lang niya pinapanood sa TV. Pero sa kasamaang palad muling nalugmok ang Knights at lamamang ang kalaban kaya humingi ng timeout si Wagner para magbigay ng instructions. Habang nagsasalita siya biglang nagsingit si Calvin ng isang ideya kung paano sila makakapaglaro ng mas maayos. Nagustuhan ni Wagner ang plano at iniutos kay Tracy na patakbuhin ang play pero tumanggi si Tracy at sinabing hindi siya susunod sa plano ng isang bata. Iginiit naman ni Wagner na iyon ang dapat gawin at pinalitan niya ang isang player para ipasok mismo si Calvin. Nagulat ang mga players pati na rin si Frank na nagtanong kung sigurado ba si Wagner sa ginagawa niya. Sagot ni Wagner siya ang coach at alam niya kung ano ang makakabuti sa team.
Bago magsimula ang laro napansin ni Calvin na wala siyang suot na MJ sneakers kaya natakot siya dahil alam niyang hindi siya makakapaglaro ng maayos. Biglang ipinasa ni Tracy ang bola sa kanya pero ibinabalik lang niya ito, kaya nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari hanggang sa humingi ng timeout si Calvin at nagsabing kailangan niyang mag-curl. Hindi ito maintindihan ni Wagner pero tumakbo si Calvin papunta sa locker room para hanapin ang MJ sneakers niya, at nang may suot niya ito agad siyang bumalik sa court at ipinatakbo ang play na sinabi niya kay Wagner. Doon siya naka-score at nakapagbigay ng puntos para sa team. Nagulat si Wagner at pati lahat ng tao sa stadium ay hindi makapaniwalang ganoon kagaling si Calvin, hanggang sa siya mismo ang nagpanalo ng laro para sa Knights kaya tinawag ni Frank ang sarili niyang isang henyo dahil dinala niya si Calvin sa team. Kinabukasan, pinapirma ng Knights si Calvin ng isang malaking kontrata at naging sentro siya ng usapan sa mga NBA shows. Habang nag-iimpake siya ng malita para iwan ang orphanage at sumama sa Knights sa biyahe para sa susunod na laro, pumasok si Stan at sinabing proud siya kay Calvin, pero idinagdag din niya na dapat maintindihan ni Calvin na kung may gustong mag-ampon sa kanya ngayon, pera lang niya ang habol, at dagdag pa niya nakasaad sa kontrata ni Calvin na hindi na siya pwedeng mampan. Nalito si Calvin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon sinabi ni Stan na siya ang pumirma bilang guardian ni Calvin sa kontrata at habang naglalaro siya para sa Knights, hindi iyon magbabago. Pagkalipas nito, sumakay na si Calvin kasama ang Knights sa eroplano papunta sa lugar ng susunod na laban, at doon inutusan ni Wagner si Tracy na maging mentor ni Calvin, pero tumanggi si Tracy, hanggang sa iginiit ni Wagner na magiging roommate niya rin si Calvin. Pagdating nila sa destinasyon, tuwang-tuwa si Calvin na magiging roommate niya ang iniidolo niyang si Tracy at masigla siyang nagkwento kung gaano siya ka-excited, pero hindi ito pinansin ni Tracy at sinabing hindi niya aaksayahin ang oras niya sa paglalaro kasama ang bata. Kinagabihan, naghahanda si Tracy na umalis ng hotel at tinanong siya ni Calvin kung pwede silang lumabas ng sabay, pero sinabihan siya ni Tracy na manatili na lang sa kwarto dahil gusto niyang lumabas mag-isa. Binigyan na lang siya ng ideya na tumawag sa room service para makakuha ng kahit anong gusto niya, at nang magtanong si Calvin kung ano iyon, ipinakita ni Tracy kung paano tumawag para sa mga libre. Una ay hindi makapaniwala si Calvin pero sinubukan niya rin hanggang sa nakakuha nga siya ng maraming pagkain. Pagbalik ni Tracy sa kwarto kasama ang isang babae na si Janet, nadatnan niya si Calvin na nakahiga sa sahig na napapaligiran ng mga nagkalat na pagkain. Nadismaya si Tracy at sinabihang bumangon si Calvin bago siya dumiretso sa banyo. Pumasok si Janet at nagpalusot si Tracy kung bakit magulo ang kwarto, pero nang tanungin ni Janet kung may kasama ba siya, biglang lumabas si Calvin mula sa banyo at natuwa si Janet nang makita siya. Sabay silang lumabas at nakita ni Tracy na hawak-hawak ni Janet si Calvin kaya nagselos siya. Nagtanong pa si Janet kung bakit hindi nabanggit ni Tracy na may roommate siya at sagot niya ay nakalimutan lang niya. Masayang ipinakilala ni Calvin na magkaibigan silang dalawa at tinatawag pa nga niya itong tea time. Natuwa si Janet sa palayaw na iyon at tinanong si Tracy kung meron din ba siyang palayaw para kay Calvin, pero sagot niya ay wala. Pagkaalis ni Janet, bumalik na sa kwarto sina Tracy at Calvin at pinilit ni Calvin si Tracy na magdasal muna bago matulog. Tinapos pa niya ang dasal sa pagbibigay ng blessing kay Tracy na ikinagulat nito. Pagkahigi ni Calvin, tinanong niya si Tracy kung hindi ba niya ay bebles ang mga magulang niya, pero sagot ni Tracy wala na sila, kaya nalungkot si Calvin at sinabi na pareho lang sila dahil siya rin ay isang ulila, hanggang sa nakatulog na siya at nagsimulang maghilik na nakagambala kay Tracy. Kinaumagahan, napansin ni Wagner na puyat si Tracy at tinanong kung bakit, pero biglang sumabat si Calvin at ikinwento kung paano dumating si Janet sa kwarto nila at sabay silang lumabas hanggang lampas hating gabi. Nadismaya si Wagner dahil nilabag ni Tracy ang dalawang rules, ang hindi pwedeng magdala ng babae sa hotel room at ang curfew ng midnight, kaya binalaan siya na masususpinde kapag inulit niya iyon. Umalis si Wagner at nainis si Tracy kay Calvin, sinisi pa niya ito dahil sa paghilik at pagiging madaldal, pero humingi ng sorry si Calvin at sinabing pwede nilang gawin ng iba ang lahat. Nagsimula ang game at nagpakitang gila si Calvin para ipanalo ang Knights, at sa mga sumunod pang laro, naging standout player siya kaya mabilis na umangat ang Knights bilang isa sa pinakamalakas na team sa liga. Pagkaraan, nagpadala si Calvin ng mga regalo sa mga kaibigan niya sa orphanage. Isang gabi, nang bumalik siya roon, sinubukan ni Ox na kawin ang sneakers niya pero nahuli sila ni Stan, at binalaan ni Stan si Ox na huwag saktan si Calvin dahil mahalaga siya sa kanya, kahit sabihin pa ni Ox na ang sapatos ang dahilan ng galing ni Calvin. Kinabukasan, habang naglalaro si Calvin at si Jude sa hotel room,
Nagpaalam si Tracy na bibili ng allergy medicine at sleeping pill sa pharmacy. Gusto sanang sumama ni Calvin pero pinaiwan siya nito. Nalungkot si Calvin pero pinakalma siya ni Jude at sinabing huwag siyang masyadong umasa kay Tracy dahil ni sa sariling pamilya niya, hindi ito nakikipag-usap. Nagtaka si Calvin dahil akala niya wala nang magulang si Tracy, pero sinabi ni Jude na may tatay pa siya na hindi lang niya kinakausap. Habang nagmamaneho palabas si Tracy, laking gulat niya nang makita si Calvin sa backseat ng kotse dahil sumunod ito, paliwanag pa ni Calvin na gumamit siya ng hagdan kaya nauna siyang nakasakay. Huminto si Tracy sa pharmacy at kinuha ang gamot niya, pero nagkamali at nainom niya ang sleeping pills imbes na allergy medicine, kaya nang bumalik siya sa kotse, nagsimula siyang antukin at nagtaka si Calvin kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos makatulog si Tracy sa kotse, napilitan si Calvin na siya mismo ang magmaneho pabalik sa hotel. Kinaumagahan, nalaman ni Tracy na ibabangko si Calvin sa susunod na game dahil daw sa paglabag sa curfew kagabi. Hindi niya agad maintindihan ito pero pinaalala ni Jude kung paano ba siya nakauwi noong gabi, kaya nagpasalamat si Tracy kay Calvin sa pagligtas sa kanya at binigyan pa siya ng palayaw na Sea Dog na ikinatuwa ni Calvin. Kinabukasan, nagrereklamo si Calvin kay Reg na hindi siya handa sa geometry test nang mapansin niya ang ilang mag-asawa sa orphanage. Dumating si Murph at ipinaliwanag na andoon ang mga couples para sa kanya. Sabi ni Calvin ay maganda iyon pero sagot ni Murph, hindi ito nakakatulong sa iba. Sabay alis niya ng halatang may sama ng loob, kaya nagtataka si Calvin kung bakit ito malungkot. Sinabi rin niya kay Reg na akala niya hindi pwede siyang ma-adopt ayon kay Stan, pero sagot ni Reg, hindi dapat pagkatiwalaan si Stan, kaya lalo siyang nagduda. Samantala, galit na galit si Stan habang kausap sa telepono si Wagner dahil pinapapunta nito ang mga couple sa orphanage para kay Calvin, pero giit ni Wagner wala namang nakasulat sa kontrata na hindi siya pwedeng ampunin. Pilit namang sinabi ni Stan na siya ang legal guardian ni Calvin. Pagpasok ni Calvin sa opisina, tinanong niya si Stan kung bakit siya niloko na hindi siya pwedeng ma-adopt, pero sagot ni Stan, puro pera lang ang habol ng mga couples na andoon. Gusto pa rin ni Calvin na makilala sila at pumayag si Stan na ipakilala siya sa mga best candidates, pero nang makilala niya ang mga ito, halatang pinili ni Stan ang mga pinaka-weird at hindi kaaya-aya para mawalan siya ng gana. Pagkatapos ng araw, pumunta si Calvin sa bahay ni Tracy sa syudad at nang tanungin siya nito kung anong problema, sinabi niyang sobrang pangit ng araw niya, galit ang best friend niya, pati si Stan niloko siya, at geometry test pa niya pinoproblema. Nag-alok si Tracy na tulungan siya pero sabi nito, tawagan muna niya si Murph para magkaayos sila. Tinawagan ni Calvin si Murph at inimbitahan sa bahay ni Tracy. Samantala, pininturahan ni Tracy ng iba't ibang triangles ang pader ng bahay niya para maturuan si Calvin sa geometry, at kalaunan, nagtawanan at naglaro sila sa pagpipinta hanggang sa dumating si Murph at nakisali. Kinabukasan, panalo na naman ang Knights at pinuri ni Frank si Tracy at Calvin sa pagtutulungan nila na nagbago ng kapalaran ng team. Sinabi rin ni Frank na kapag nanalo pa ng isang laro ang Knights ay makakapasok na sila sa playoffs. Kinabukasan, tinanong ni Reg at Murph si Calvin kung nakakita na ba siya ng tamang magulang, pero sagot niya wala pa. Sabi ni Murph, baka kasi may ibang tao siyang iniisip, at nang tanungin siya ni Calvin kung sino, sagot niya ay si Tracy na pwedeng mag-adopt sa kanya. Natawa si Calvin at sinabing imposible iyon dahil hindi mahilig si Tracy sa pamilya, ni sa sarili nga niyang tatay ay hindi nakikipag-usap. Nabigla si Reg at Murph at nagtataka kung bakit may tatay ka pa pero hindi mo ito kinakausap. Kinabukasan, dinala ni Calvin ang tatay ni Tracy sa bahay nito bilang sorpresa, pero nagalit si Tracy, pinaalis si Calvin at sinabihang huwag makialam sa buhay niya. Nang gabing iyon, natalo ang Knights at galit na galit si Wagner dahil mas mahirap na ang susunod na laban nila para makapasok sa playoffs, pati na rin kay Tracy at Calvin dahil hindi sila naglaro ng maayos bilang magka-team. Pag-alis ni Wagner, sinubukan ni Tracy na ayusin ang sitwasyon, pero napansin niyang umalis na si Calvin sa locker room. Kinaumagahan, bumalik si Calvin sa orphanage at sinabi sa mga kaibigan niya na baka hindi na talaga siya ma-adopt. Pinakalma siya ni Murph at sinabing huwag muna siyang mawalan ng pag-asa, at doon ay ipinakilala sa kanya ang mag-asawang Boyds na mukhang mabait. Samantala, dahil nakikita ni Stan na baka tuluyan ng ma-adopt si Calvin, nilapitan niya si Ox at tinanong kung sigurado ba itong ang sneakers ang dahilan ng husay ni Calvin sa laro, at nang makumpirma, pumasok siya sa orphanage dala ang bagong sapatos para ipasuot kay Calvin. Sabi ni Calvin gusto pa rin niya ang lumang sapatos,
pero pinilit siya ni Stan na magsuot ng bago para mas magustuhan siya ng Boyds, kaya pumayag siya at ibinigay ang MJ sneakers kay Murph para itago. Nang sumama si Calvin sa Boyds para mag-dinner, sinuot ni Murph ang sneakers para subukan kung gagaling din siya, pero nagmintis siya sa tira at napagtanto niyang kay Calvin lang talaga gumagana ang sapatos. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang litrato ng nanay niya pero biglang dumating si Ox at ang mga bully para kunin iyon. Dumating din si Stan at sinunog ang bahagi ng larawan para pilitin si Murph na sabihin kung saan nakatago ang sneakers ni Calvin. Sa una, tumanggi si Murph pero dahil ayaw niyang tuluyang mawala ang tanging litrato ng kanyang nanay, napilitan siyang magsabi. Kinuha ni Stan ang sapatos at pagkatapos ay pumunta siya kay Mr. Williams, isang loan shark, para umutang ng $100,000 na ipupusta niya laban sa Knights sa susunod na laro. Nagulat si Mr. Williams at tinanong kung bakit siya sobrang kumpiyansa. Sinabi ni Stan kay Mr. Williams na may kutob siyang hindi maglalaro ng maayos si Calvin kaya panalo ang kanilang pastahan. Samantala, hindi pa rin matigil si Tracy sa pag-iisip kay Calvin at napansin ito ni Janet, kaya naalala niya ang masasayang oras nila ni Calvin at nagdesisyon siyang makipag-ayos sa kanyang ama. Habang si Calvin naman ay nasa dinner kasama ang Boyds at naging maayos ang lahat hanggang sa napagkasunduan nila na tuluyang ampunin siya. Kinabukasan, nakita ni Tracy si Calvin sa locker room at sinabing may malaking balita siyang sasabihin, pero bago pa man niya ito mabanggit, dumating ang mag-asawang Boyd at inannounce ni Calvin na sila na ang magiging bago niyang magulang. Nagulat si Tracy pero binati niya ang mag-asawa at sinabi na maswerte sila kay Calvin, at nang tanungin siya ni Calvin kung ano ang sasabihin niya, sagot niya wala iyong seryoso. Ilang sandali lang, tinawagan siya ni Reg at Murph at sinabing nakuha na ni Stan ang sneakers niya. Kahit magsisimula na ang laro, umalis si Calvin sa stadium at bumalik sa orphanage. Nagulat sina Wagner at ang buong team na nawawala si Calvin pero lumabas pa rin sila para laruin ang pinakamahalagang game ng season. Pagdating ni Calvin sa orphanage, tinulungan siya ni Murph, Reg at iba pang bata na atali si Stan sa upuan at pilitin siyang sabihin ang code ng safe kung saan nakatago ang sneakers. Tumanggi si Stan pero biglang dumating si Ox at muntik na siyang pakawalan, hanggang sa pinatunayan ni Calvin na wala talagang pakialam si Stan sa kanila at kailangan nilang magtulungan. Napaisip si Ox at na-realize na totoo ang sinasabi ni Calvin kaya binuksan niya ang safe gamit ang code at ibinigay kay Calvin ang sneakers. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa stadium pero nakawala si Stan at agad tumawag kay Mr. Williams para ipadala ang mga tauhan nito para habulin ang mga bata. Kahit tinangka silang harangin ng mga goons, nakalusot pa rin si Calvin at nakarating sa stadium, pero nadatnan niyang naghihintay si Stan para pigilan siya. Sinabi ni Stan na tapos na ang laro niya at ibigay na ang sneakers, pero binangga siya ni Calvin gamit ang scooter at sinabing doon palang nagsisimula ang laro niya. Pagpasok niya sa stadium, talo na ang Knights at tinanong siya ni Wagner kung saan siya nagpunta, pero wala siyang masabi kaya pinaupo siya sa bench dahil huling quarter na. Pinagtanggol siya ni Tracy at sinabi kay Wagner na dapat siyang ipalaro dahil hindi sila makakarating sa ganitong sitwasyon kung wala siya. Sumang-ayon din ang buong team kaya pinayagan na siyang ipasok. Pagpasok niya, agad nakahabol ang Knights dahil sa sunod-sunod na puntos na ginawa ni Calvin. Habang isang puntos na lang ang lamang ng kalaban, napunit ang sapatos ni Calvin at nalungkot siya. Napansin ni Tracy na may mali at nang tanungin niya, sinabi ni Calvin na hindi na siya makakalaro ng maayos dahil sa sapatos nang gagaling ang kanyang talento. Akala ni Tracy nagbibiro siya pero seryoso pala si Calvin kaya sinabi niya na kailangan itong maging matapang dahil kailangan pa nilang manalo. Matapos bigyan ng instructions ni Wagner ang team para sa final play, sinabi ni Calvin sa mga kakampi niya na playoff man o hindi, iyon na ang huli niyang laro dahil gusto niyang maging normal na bata. Nagulat sila pero natuwa rin para sa kanya. Pagbalik ng laro, nahirapan si Calvin makalusot sa pinakamagaling na depensa ng kalaban pero pinayuhan siya ni Tracy na magpursige hanggang sa nakalusot siya at naipasa ang bola kay Tracy na nakapuntos at nadala ang Knights sa playoffs. Lahat masaya pero si Calvin nalungkot dahil baka hindi na niya makita si Tracy. Dumating sina Mr. and Mrs. Boyd para batiin siya at sinabihan niyang maghintay sila sa parking lot, pagkatapos nagpaalam siya kay Wagner na nagsabing mamimiss siya at lagi siyang may lugar sa team. Bumalik si Calvin sa court at inalala ang lahat ng nangyari bago siya bumalik sa orphanage kung saan nagulat si Murph na tinanggihan niya ang Boyds. Sagot ni Calvin na hindi rin niya inaasahan pero may mali sa pakiramdam niya. Kinabukasan habang naglalaro, tinanong siya ni Ox kung ano ang best part ng pagiging NBA player at sagot niya ay room service na ibig sabihin ay free food sa hotel.
Nagulat si Ox at umalis pero narinig ni Calvin ang boses ni Tracy na tinatanong kung iyon nga ba talaga ang best part para sa kanya. Nagulat si Calvin na makita siya at sinabi ni Tracy na kasama siya ng Knights para i-sponsor ang orphanage at gusto rin niya itong ampunin bilang anak. Natuwa si Calvin at niyakap siya. Nakita niya si Murph na malungkot kaya nakiusap siyang ampunin din ito at pumayag si Tracy na nagpasaya sa kanila. Hindi na nakita si Stan mula nang manalo ang Knights, si Reg naman ay na-adopt at nagpadala ng picture kasama ang mga magulang niya kay Murph at Calvin na masayang kasama na si Tracy bilang tatay nila. Nagsimula ang lahat nang makahanap si Calvin ng lumang sneakers mula sa donation box na biglang nagpatalino sa kanya sa basketball at nagdala sa kanya sa Knights at sa pagkakaibigan nila ni Tracy, pero nang masira ang mahiwagang sapatos sa pinakaimportanteng laro, natutunan ni Calvin mula kay Tracy na ang tunay na lakas ay galing sa pagiging matapang, pagkakaroon ng tiwala sa sarili at paniniwala sa sariling kakayahan, kaya kahit wala ang sapatos, naipanalo pa rin niya ang laban.